Mga ka-Republic, mahaharap ang Barangay Ginebra sa isang mahirap na laban dahil may bantang binitiwan si Jordan Heading. After ng back-to-back win ng Converge, sinabi ng Phil Aucy, ang Jinkings talaga ang kanilang pinaghahandaan. At lock-in daw sila, ang buong kupunan na talunin ang mga bataan ni Tim Cone. Maalalang noon ay sinabi ni Jordan Heading, isa sa mga dahilan bakit siya naglaro sa PBA ay dahil gusto niyang makabalik sa roster ng Gilas Pilipinas. Umaasa ba si Jordan Heading na mapapansin siya ni Coach Tim Cone kapag tinalo nila ang Barangay Ginebra? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, may sinabi si Jordan Heading ng Converge tungkol sa pakikipagsagupa nila sa kupunan ng Ginebra sa Sabado. Bukas po yan. Walang personalan, kahit sino pa ang coach ng Jinkings. Basta lock-in daw sila na talunin ang tropa ni Coach Tim Cone. Gaganapin ang out-of-town game sa Batangas City. Tatangkain ng Ginebra na sungkitin ang kanilang pang-apat na panalo, samantalang hangad naman ng Fiber Xers na makatatlong diretsong panalo. Kagabi, tinalo ng Converge ang Phoenix 116-105 para sa isang back-to-back win at panlimang talo naman ng LPG Masters sa 6 na laro. Galing naman ang Ginebra sa isang bounce-back win kontra sa kupunan ng Tira Firma. At ang sabi nga ng isang King Talangka dito sa ating channel, ang galing ng Ginebra, tinalo ang number 1 Tira Firma. Ang sagot ko naman, ang galing talaga ng Ginebra, pinapaiyak ang mga talangka. Anyway, parehong galing sa panalo ang dalawang team na magsasagupa bukas, isang maagang pamasko para sa mga kababayan ko dyan sa Batangas dahil doon nga gaganapin ang laban. Ang labang ito raw ay talagang pinaghahandaan nila, sabi ni Jordan Heading sa mga sports reporter. Sikat at malakas na team daw ang Jinkings at magiging malaking karangalan na talunin nila ang mga ito. Ang mindset daw niya ngayon ay Converge kontra Ginebra kahit sino pa ang coach. Focus daw ang buong Converge team na talunin ang Jinkings. Nagkasama na sa Gilas sina CTC at Jordan Heading sa Final League ng 2023 FIBA World Cup Qualifiers. Ngunit mukhang nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Heading sa ating national team nang tanggihan niya ang paanyaya ni Tim Cone na sumama sa Gilas bilang replacement ni Scottie Thompson na may injury noon. Kasama sana siya sa Final Olympic Qualifying Tournament na ginanap sa Latvia. Tinanggihan ni Jordan Heading ang paanyaya ni CTC, isang dahilan ng pagbubuntis di umano ng kanyang misis. Pero nagpahayag ang Phil Australian Guard ng intensyong makabalik sa Gilas pool sa hinaharap. Gusto ba niyang magpa-impress sa Gilas coach kaya gusto niyang talunin ang kupunan nito? Itinuturing ba ni Jordan Heading na Gilas tryout ang laban nila kontra sa Ginebra? Wala raw iyon sa kanyang isip, sabi ng Converge Guard. Noong score ng 21 points, 7 of 7 mula sa foul line sa kanilang panalo laban sa Phoenix. Hindi na raw nila kailangan ng extra motivation, basta gusto lang daw nilang talunin ang Ginebra, labas sa usapan ang Gilas. Sa totoo lang, magiging malaking test sa tropa ni Tim Cone ang kupunan ng Converge sa kanilang out-of-town game na gaganapin nga sa Batangas City. Habang hindi pa natin tiyak kung makapaglalaro na sina Japet Aguilar at Stephen Holt, sa kabilang team naman ay unti-unti nang nagpaparamdam ang 6'8" center na si Justin Baltasar. Below expectation ang unang dalawang laro ni Balti sa PBA, ngunit kagabi laban sa Phoenix ay nangalabaw siya ng 13 rebounds. 8 rito ay sa offensive boards. Ibig sabihin, karagdagang 8 second chance possessions para sa kupunan ng Telco Company. Kung hindi pa rin makapaglalaro sina Japet Aguilar at Stephen Holt bukas, isa si Balti sa tiyak na magbibigay ng problema sa mga mag-aalak. Katuwang si Justin Aranya sa ilalim, unti-unti nang nagagamay ni Balti ang role niya sa team. Excited ang former MPBL National MVP dahil personal siyang ime-mentor ni two-time PBA MVP Danny Ildefonso. Ang paunang advice raw nito sa kanya, kung hindi pa raw siya makapag-contribute ng puntos, bumawi raw muna siya sa rebound at depensa. May kartadang 3 panalo, 1 talo ang Barangay Ginebra.
ibinigay ng bisitang kupunan na Esther ng kanilang unang talo dito sa conference. At tungkol sa labang ito, sinabi ni Tincon pagkatapos ng game, gusto raw ulit na yang makalaban ng Eastern somewhere down the road. Anyway, puspusan ng team practice ngayon ng Gene Kings at tiyak, isa sa kanilang concern ay kung paano i-contain ang backcourt tandem ni na Jordan Heading at Alec Stockton. Sa huling laro ng Ginebra ay nagising ang shooting touch ni Justin Brownlee at siguradong isa naman ito sa pag-aaralan ng mga bataan ni Franco Atienza. Gigil pa rin makabawi si JB sa naging mapurol na shooting niya kontra sa Hong Kong Eastern. Dapat maging consistent ang opensa ng buong kupunan sa paglalim ng conference. Dito naman tayo sa ating kahalong balita. Nakatuhog naman ang dalawang sunod na panalo ang Talk and Text. Tinambakan ng mga bataan ni Chut Reyes ang Blackwater 109-93. Magandang pasalubong ito sa nagbabalik na si Jason Castro. Ito ang unang laro ng Governors Cup Finals MVP pagkatapos nilang mag-champion sa first conference. Nag-contribute si Castro ng 16 points sa kanyang comeback game. May 2 panalo, 2 talong record ang TNT bago harapin ang holiday break. Samantala, maagang namigay ng regalo si Randy Jefferson sa kanyang mga teammates, pati na sa utility staff ng Talk and Text. Pagkatapos magtala ng 22 points, 9 rebounds, 2 steals and 1 block sa kanilang panalo kontra sa Blackwater, sinurpresa ni RHJ ang buong kupunan nang mamigay siya ng G-Shock watch sa kanyang mga kakampi at mga paris ng sapatos sa mga utility staff. Bilang isang Muslim ay hindi raw siya nagsiselebrate ng Pasko, ngunit alam daw niya kung gaano ito kahalaga sa mga Pilipino, kaya namigay siya ng regalo. Masayang-masaya ang buong team sa kabutihang loob ng 2-time best import. Nagtamo ng slight injury si RHJ sa kanilang huling laro pero tiniyak ng former NBA player na okay lang siya. May kaunti lang daw pamamaga sa kanyang paa. And knowing RHJ, ipapagpag lang niya yan. Tiyak na handa na naman siya sa pagbabalik ng TNT sa bakbakan pagkatapos ng bagong taon. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Borlagatan Donald mula dyan sa Singapore. Salamat sa suporta, kabayan. Sa iyo rin shout out Emily Olivares mula naman dyan sa Saudi. Happy Christmas sa iyo dyan. Sa iyo rin shout out Merson Kabadi Vlog mula naman ito sa Oman. Salamat sa suporta mga idol. Sa iyo rin shout out Jerome Piranco. Shout out sa iyo idol, salamat sa panonood. Sa iyo rin shout out Chef Ron TV. Siguro nga pinagpahinga lang para makabawi ng lakas. At sa iyo rin shout out Papa Kiko. Maraming salamat sa suporta idol, lagi kang nariyan, napapansin ko. Sa iyo rin Gemma Rivera, lagi rin itong narito. Shout out sa iyo, salamat sa suporta. Sa iyo rin shout out Carlos Kayanan, lalo naman ang isang ito. Suking-suki natin ito. At si Ray Arabit, shout out sa iyo idol. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.